Good morning, Philippines, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Linggo, March 9, 2025. Pag-usapan po natin itong kontrobersya na kinasasangkutan ng COMELEC. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, sa atin pong pananaw, isa lamang ang paraan upang matiyak o at least ma-minimize ang hinala ng sambayan ng Pilipino na lulutuin ng COMELEC ang resulta ng eleksyon pabor sa mga kandidato ng bagong alyansa ng Pilipinas ng bangag na Pangulo. At ito po ay ang mag-resign bilang chairman ng COMELEC, si George Garcia, sapagkat kung hindi niya po ito gagawin, hindi maaalis ang hinala ng sambayan ng Pilipino na dadayain ng COMELEC ang resulta ng eleksyon. Alam po natin, hindi garantiya na talagang magiging malinis ang eleksyon kahit mag-resign si George Garcia as chairman ng COMELEC. But at least somehow, maipakikita po ang COMELEC yung delikadisa sapagkat aminin man o hindi ng COMELEC, nagkaroon na po ng pagdududa ang sambayan ng Pilipino dahil sa ibinulgar ni Attorney Harold Respicio na isang IT expert and CPA lawyer na di umano ayon sa kanya is very vulnerable na madaya ang resulta ng eleksyon. Bakit po? Sapagkat simple po ang kanyang suggestion. Huwag i-connect ang vote counting machine sa internet until the time that it will transmit the election result to the COMELEC server. Napakasimple pong suggestion, ngunit masyadong nag-overreaction si George Garcia in his capacity as chairman of the COMELEC. Kinasuhan po itong si Harold Respicio. Patatanggalan din po ng lisensya sa pagka-CPA at ipandidisband daw po. Kinasuhan po ng cyber crime sapagkat di umano dahil sa kanyang pinalabas na video kung saan ipinakita ni Attorney Respicio kung paano mahahak ang resulta ng eleksyon at napapalitan kung ito ay connected sa internet mula umaga ng election day hanggang sa mag-transmit ito ng result sa COMELEC server. Sa halip na pakinggan at entertain kung ano yung weakness ng system, naging defensive si George Garcia na parang sinasabi niya na hindi na kailangan magkaroon ng anumang improvement step dito sa sistema sapagkat perfecto na ito. Gayong sinasabi ni Harold Respicio, ni Attorney Harold Respicio, ang ipinaliwanag niya ang vulnerability ng sistema na napakadaling ma-hack. Pero simple lang po ang solusyon. Ano po ang solusyon? As suggested, huwag i-connect ang voting counting machine
sa internet until the time na ito ay mag-transmit ng voting result sa COMELEC server after the election return is printed. So, yun lang po ang suggestion. Ang hinihingi lang po ni Atty. Respicio dyan, dagdagan ng COMELEC ng isang sentence ang rule nito. Sabihin, don't connect the vote counting machine to the internet until the election return has been printed and magta-transmit na ito until it will transmit the voting result to the COMELEC server. Yun lang po. And yet, George Garcia made it as a big deal. Imagine, kinasuhan yung tao, ipa-disqualify as vice mayor candidate ng Reyna Mercedes Isabela, patatanggalan ng lisensya sa PRC as CPA at ipa-disbar. So ano po ang implication ng ginagawa ni George Garcia? Protecting the system despite the fact na mayroong ipinakitang vulnerability na dapat sana ini-entertain niya at sabihin, tanungin si Harold, ipaliwanag ni Harold kung bakit vulnerable yung sistema at ano ang kanyang suggestion. He should be thankful and happy for that as chairman of the COMELEC who wanted to ensure that the election would be clean, honest, and credible. And yet, ang ginawa po ni George Garcia ay talagang gustong patahimikin, takutin upang huwag nang magsalita laban sa anumang kahinaan ng sistema ng automated election. So, sa ating pananaw, ang dapat pong gawin ngayon ni George Garcia ay mag-resign as chairman commissioner ng COMELEC nang sa gayon may balik ang tiwala ng masa sa COMELEC. Sapagkat kung hindi po ito gagawin ni George Garcia, manatili po ang pagdududa ng sambayan ng Pilipino. Lalo na po kung magiging resulta ng eleksyon ay 10-2 or 12-0 in favor of the alyansa ng bagong Pilipinas. Ayon po sa balita, ito pala si George Garcia ay dating lawyer ni BBM nung kanyang kaso with Leni Robredo nung siya ay natalo sa pagka-vice president. Thereafter, na maging pangulo siya, inappoint po na chairman ng COMELEC. So, nakakapagduda po ang ganitong sitwasyon. So, George Garcia, kung mayroon ka pang hiya at mayroon ka pang delikatisa, mag-resign ka na sapagkat mapanganib po kung mawalan ng tiwala ang sambayan ng Pilipino sa resulta ng eleksyon. Baka ito po ang dahilan para magkagulo at magkaroon tayo ng civil war. Sapagkat yung mga talunan ay maaaring hindi maniwala sa resulta ng eleksyon at hindi pumayag. So, napakamapanganib po itong sitwasyon na to, George Garcia. So, kung mayroon ka pang katiting na pagmamahal sa bayan at hindi ka mukhang pera, ay mag-resign ka na.
sa tungkulin mo dyan. Hindi ka na kailangan ng sampayan ng Pilipino. George Garcia, bumaba ka na immediately. Alam po natin, hindi ka matatanggal dyan. Because the only way to remove a commissioner is by way of impeachment, which is impossible at this point in time. So the only way for you to be ousted is for you to voluntarily resign as chairman of the COMELEC. So yan po ang panawagan natin kay George Garcia, because not even the president can remove him. So it is by way only of voluntary resignation on the part of George Garcia. Kung siya po ay mayroong pang kahihiyan at kung siya po ay mayroong delikadisa at kung siya po ay mayroong pagmamahal sa bayan. Yan po ang ating panawagan, mga barangay, mga kababayan, mga kapatid kay George Garcia. Pag-usapan po rin natin, mga kabarangay, mga kababayan, yung narinig po natin sa balita na di umano lumabas ang investigasyon ng ombudsman na kung saan sinasabi nito, ito po ay narinig natin sa isang vlogger na kanya pong kinontent sa kanyang vlog na kung saan di umano, ayon sa ombudsman, the most corrupt government agency noong 2023-2024 ay ang Department of Agriculture, kung saan ng mga panahon yun, kung maalala po natin, 22-23 and even late 24, ang secretary po noon mismo ang presidente. So he was the president and at the time concurrent Secretary of Agriculture of the Department of Agriculture. Bakit po? Sapagkat ayon sa kanya, yung mga pronouncement mismo ng Pangulo, kailangan tutukan niya mismo ang Department of Agriculture as the backbone of Philippine economy upang masigurado yung na mababa ang presyo ng mga produktong agrikultura. Kaya sabi niya, ako mismo ang magiging secretary, hindi siya mag-appoint ng kahit sino. But right at that time, nagkaroon ng sugar fiasco. Tumaas ang presyo ng asukal ng 300 to 400 per kilo. Kasunod po yung sibuyas. Kaya dahil doon, nag-imbestiga ang ombudsman. At ayon sa kanilang findings, bilyon ang nakurakot na pera, sapagkat sa kabila ng malaking pera na ibinuhos dito, patuloy pa rin na tumaas ang presyo, hindi po napababa. Bumaha ang imported rice, imported onions, para daw bumaba ang presyo sa merkado, pero nanatiling mataas po. Ang mga magsasaka hindi po kumita sapagkat ang kanilang binibili ng mura ang kanilang mga produkto. So,
nagdurusa ang mga magsasaka, pero ang mga traders ay lumaki po ang kita. At ang nakakalungkot po doon, even the government ay hindi po kumita sapagkat binabaan ng kota ang yung buhis para po pagpasok ng mga produkto galing sa abroad. Ito yung gustong tari, binabaan po para di umano bumaba ang presyo sa merkado ng mga produkto. Ngunit hindi rin po nangyari. At ito po ay nagpapatunay lamang o it confirm sa sinasabi po ni Maharlika na ang utak ng smuggling ng agricultural products sa Pilipinas, lalo na ng mga panahon yun, ay mismo ang First Lady na si Lisa Araneta Marcos. Sapagkat ayon kay Maharlika, hinawakan ng mga kapatid ni Lisa Araneta Marcos ang smuggling syndicate ng mga agricultural products dito sa Pilipinas. So, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ilan lang po ito sa mga katunayan ng rampant and syndicated corruption committed by the Marcos administration. Kung mapapanood po natin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, yung oral arguments sa Supreme Court relative to the transfer of funds ng PhilHealth na di umano ipinapundo doon sa Guimaras Capiz Antique project na paulit-ulit na pinunduhan ng Marcos administration ng billions, sa kabila ng katotohanan na ito ay pinunduhan din ng foreign bank, yung Korean Export-Import Bank. So paulit-ulit na pinunduhan itong project na ito. Nasabi nga, hindi pa man nasisimulan. Ubus na yung unang mga pundo, kaya pinupunduhan ulit. At lately, itong Abacan Santa Maria Bridge sa Isabela na bumagsak. Wala pang isang taon na natatapos, bumagsak na. Pinunduhan upang tapusin ng 390 million ng Marcos administration. Year 2023 and 2024. Wala pang isang taon daw na ito ay natatapos, bumagsak na. At ang sinisisi ng bangag na Pangulo, na akala mo engineer, mali daw ang disenyo. Mali pala, ba't hindi nila nakita noon? Bakit ngayon lang nakita na bumagsak na? Dumipensa ang designer. Hindi lang niya madiretsa na mali ang Pangulo sapagkat ito nga ang Pangulo nagmagaling dito. Sabi niya, ngayon lang ako nakakita ng suspensive na tulay na walang kabli. Ngayon lang doon siya nakakita sa buong mundo. At sabi naman ng designer, hindi naman suspension yung tulay na yan. Ito may tawag na ganito yan. Pero iba yung sinasabi ng bangag na Pangulo. At gusto pang sisihin, isisi kay PRRD. Kaya na bumagsak dahil under quality, dahil sa corruption. Ang project po na yan, ginawa, sinimula ng panahon ni JMA, pinagpatuloy ni Pinoy,
at pinagpatuloy nitong Marcos administration. So in other words, mga kabarangay, mga kapatid, ang punto po dito, kitang-kita po natin ang rampant korupsyon sa pamahalaang Marcos. Ang tanong, ano po ang gagawin ng sambayan ng Pilipino? Ano po ang gagawin ng mga military at PNP officers and personnel? Pababayaan po ba natin ito, mga kapatid? Hayaan ba natin na hanggang 2028 tayo po ay magdurusa sa ganitong pamamahala? At tayo ba ay mananatiling panay puna na lamang, kritisismo na lamang? Hindi po ba dapat kumilos ang sambayan ng Pilipino, ilunsad ang EDSA 3 at dapat patalsikin ang bangag na Pangulo bago po mahuli ang lahat? Ang napupuna po natin sa ngayon, lahat ng ahensya ng gobyerno, lahat ng mga government officials, dahil po sa suhol, dahil sa malaking pera na ibinabayad sa kanila, sila po ay pikit matang sumusunod sa utos ng bangag na Pangulo. Kawawa po ang sambayan ng Pilipino. Bagamat ayon po sa balita, marami na rin naman po mga opisyalis ng pamahalaan ang ngayon ay nagsisipagbitiw na. So, ito pong mga nagsipagbitiw na galing sa loob, alam po nila ang tunay na nangyari at maaaring ito ang mga dahilan kung bakit sila nagbitiw. Yung hindi nila masikmura ang pangungurakot sa pamahalaan. Lumabas po kayo, sabihin nyo sa sambayan ng Pilipino na ganito ang katotohanan. At encourage the Filipino people to do something ousting the corrupt administration of Bongbong Marcos. Huwag po tayong matakot sa mga kasong isasampa na inciting to sedition. Mas mahalaga po yung pagmamahal natin sa bayan. If we believe in good faith that this administration is going nowhere, to save the Philippines, let us do something to the risk of our lives. Yan po ang dapat, mga kababayan, mga kabarangay, mga kapatid. Huwag po tayong matakot. Alang-alang po sa ating mga anak, mga apo, at sa salinlahi, let us save this country. Katulad ng ginawa ng sambayan ng Pilipino noong 1986 na pinatalsik po si Ferdinand Marcos Sr. Let us do it again now. Patalsikin po si Ferdinand Marcos Jr. at magdeklara po ng revolutionary government katulad po ng ginawa noong 1986. Kaya lang, ibahin po natin. Pagkatapos na mapatalsik si Bongbong Marcos, huwag nating hayaan na mangyari ang nangyari noong 1986 na kung saan ang mga oligarchs with Cory Aquino ay nanumbalik at naisang tabi ang interes ng masang Pilipino. This time, pag napatalsik po natin si PBBM, huwag po nating hayaan na mangyari ulit. Sa bagay, we believe with all honesty
that with Sara Duterte to replace PBBM. Alam po natin makamasa ito. Hindi ito corrupt katulad ng mga Aquino. Even then, let us still be vigilant and cooperative with the new administration to be installed with Sara Duterte as President. So ito po mga kabarangay, mga kababayan, ang panawagan natin. Wakasan sa lalong madaling panahon ang pinagkatiwali na most corrupt, one of the most corrupt administration ever. Rampant po, it can no longer be denied. Narinig po din natin yung dating loyalista na si Tunying, itong si Katunying, dati pong loyalista ito, itong vlogger, commentator, ano ba apelyido din nito ni Katunying. Narinig po natin na sinabi niya talagang one of the most corrupt or the most corrupt administration itong kay Bongbong Marcos. Hindi po kayang maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas si PBBM. Hindi niya kontrolado ang gobyerno. Ang nagpapatakbo po ang kanyang asawa na hari o reyna ng korupsyon sa buong bansa. So kailangan po maputol ito sa madaling panahon upang wakasan ang pagsasamantala ng Marcos administration sa masang Pilipino. Nananawagan po tayo sa lahat ng sektor, lalong-lalo na po sa simbahan, Iglesia ni Cristo, KOJC, Katoliko, at sa iba pa pong denominasyon. Sapagkat kapag ang simbahan ang kumilos, madali pong sumunod ang kanilang mga flocks, ang kanilang mga followers. Madali po. So, mas madali po ang paglulunsad ng EDSA 3 o EDSA 3. At kapag ang mga tao po ay lumabas na sa kalsada, nasa EDSA, 90% naniniwala po tayo na ang military at ang mga kapulisan ay lalabas din to declare their withdrawal of support from the most corrupt commander-in-chief. And they will share their loyalty to the people para suportahan ang paglulunsad ng EDSA 3. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, pansamantala po, wakasan natin ang ating talakayan ngayong umaga. Marami pong salamat.